Press Officer Undersecretary Claire Castro kung betrayal of public trust ang gagawin nilang batayan para mapatalsik itong si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang nakikita na pwede itong maging matibay na basehan ng impeachment. Una sa lahat, yung sinasabi daw kasi ng ilang mga kritiko na mukhang pinabayaan lamang ni PBBM yung kanyang mga kaalyado na abusuhin itong budget insertion. Malinaw naman daw na walang kinalaman si Pangulong Marcos diyan sa mga sinasabing korupsyon. Dahil katunayan, siya pa nga mismo yung nag-umpisa nitong investigasyon tungkol sa anomalya sa flood control project. Maliban nga daw dyan ay sinisiguro naman daw ni Pangulong Marcos na hindi maaabuso yung paggamit sa budget. Kung tutuusin, ito nga daw 2026, malinaw na may mga items na nilagay niya pa yung mga conditions bago ito magamit ng matiyak na magiging maayos ang paggasta sa ating pondo. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, kung ang nagsusulong nito ay yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, mas maigi daw na atupagin muna nila yung pagtulong kay Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan kasi natin, kasama rin itong si VP Sara doon sa sinasabing posibleng maharap sa panibagong impeachment complaint ngayong Pebrero. Kung mapapansin natin, yung tono kanina ng Malacanang parang medyo na iba yung ihip ng hangin. Last year kasi, yung pinakahuli na pagsasalita ni Pangulong Marcos dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, sometime in May last year, sinabi niya na hindi nga daw siya yung nagpupursige na magkaroon ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte dahil nga ayaw daw nila na makaabala pa ito doon sa mga importanteng issues ng lipunan. Pero kanina, ang sinabi ni Yusek Castro nang tanungin niya si PBBM tungkol dito sa impeachment laban kay VP Sara, ang tugon daw sa kanya ni PBBM dapat itong ituring gaya ng pagturing natin doon sa kaso ng flood control anomalies. Nang tanungin si Yusek Castro kung bakit tila may pagbabago dito sa tono na ito. Ang sinabi ni Yusek Castro, maaaring ngayon daw kasi maaaring noon daw kasi hindi pa nakikita ng mas malawak yung issue. Pero mas maigi read between the lines na lamang daw itong naging pahayag ng Pangulo. Maidagdag ng palasyo. Maidagdag ko na rin, Ruth, kanina naririto rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Natanong siya tungkol dun sa mga Apple politicians, lalo't nasa 2026 budget pa rin yung ilang mga programa ng ayuda. Sabi ni Secretary Rex Gatchalian, pagbabawalan nila yung kanilang mga payment officer, yung kanilang social workers na idiretso yung pamamahagi ng ayuda once na may makita sila na elected officials na naroroon sa mismong venue kung saan isinasagawa ang distribusyon.